Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung nangyayari dahil sa ayuda. Dahil sa ayuda ay merong nangyayaring hindi maganda sa ating mga kababayan, katulad na lamang ng isang nawala ng buhay dahil lamang sa mahaba at matagal na linya sa pagkuha nitong mga ayuda. At hindi nakakatawa dito ay itong unang video kung saan ang lolo, isang senior citizen na bedridden, ay isinakay sa kalabaw, sa balsa ng kalabaw, ibaba galing sa bundok papunta doon sa DSWD office sa bayan. At nakakahiya. Kaya ito, panoorin natin ang video. Sa ngalan ng ayuda, ibinyahe pababa ng bundok ang isang nakaratay ng senior citizen sa Quirino. Sa Mandaue City naman, di na nakauwi ng buhay ang isang nanay na nawala ng malay habang nakapila sa ayuda. May report si Ian Cruz. Hindi aning palay o gulay kundi bedridden na senior citizen ang hatak-hatak ng kalabaw. Sa masukal na bulubundukin ng Cabarogis ang kabisera ng Quirino. Maalala ko tuloy ang nanay ko noong daladala ko ang nanay ko doon sa bangko. Dahil ang taga-bangko gusto nila na yung nanay kong mag-withdraw personal ng kanyang account. Kasi malaking halaga yung wi-withdrawin. Pinapunta yung nanay ko na na rin mahirapan ng maglakad kasi 83 anyos na noon. Kaya nagalit ako pagdating ko doon sa bangko, ay tinapon ko sa harapan ng ng mga bank teller yung lahat ng ID ng nanay ko. Kasi pagdating doon, hininga na naman ng ID ang nanay ko ng dalawang klaseng ID daw na government. Kaya lahat ng ID, kasi school teacher yun, public school teacher, maraming ID yun, kaya lahat ng ID ng nanay ko ay tinapon ko sa muka ng yung teller, kaya umiyak. Nakakagalit Katulad na lamang nito, ayaw ibigay ang 3,000 na ayuda sa matanda dahil gusto personal, napupunta daw doon ang matanda. Kaya ito, binalsa, di ba? Binalsa ng kalabaw si lolo. At pagdating doon, dahil nahihiya ang DSWD sa nangyayari, hindi pwede nang hindi daw pupuntahin doon ang matanda. Yun nga ang sabi nila, napapuntahin personal Kaya hindi ko nagustuhan ng video na to, kasi nangyayari din to sa nanay ko, na kahit nahirapan ng maglakad yung nanay ko ay dala-dala ko pa rin yung nanay ko doon sa bangko. Ay nako, ang batas talaga hindi ganong ginawang maganda ang batas para sa mga matatanda, lalo na sa mga yung bedridden, yung nandun na nakahiga na palagi at mga mahihina na. Dapat sa edad na 80, dapat hindi napapuntahin sa anumang bangko, anumang DSWD ang matatanda, dahil sa edad na yan mahihirapan na talaga sila maglakad, mga kababayan. At mga ulyanin na yan Grabe naman. Ayaw kasi nilang maniniwala na ID lang yung dadalhin natin. Akala nila nang-i-scam tayo. Yun ang mahirap sa ating mga kababayang matatanda. Lalo na kapag 80, 90 anyos, ay mahirapan na talaga yan pagpunta sa mga opisina. Mahirapan na yan maglakad, hindi lang yan, malabo na ang mga mata niya. At hindi na yan makausap ng maganda, dahil iba diyan ay meron ng stroke. Na-stroke na yung iba diyan Ito, patuloy tayo sa balita, courtesy ng GMA Integrated News. Sinasambutan to pa yun. Ibinabase sa kapatagan para makuha ang 3,000 pisong social pension mula sa DSWD. Kwento ng kanyang anak, sa pagkakaalam nila, kailangan personal na madala ang ama sa poblasyon. Ayan, so totoo naman talaga yan. Sasabihin ka agad ng DSWD na yung lolo mo, mapuntahin mo dito. Kasi personal yan. Yun ang mga sinasabi nila Alam niyo mga kababayan,
ang gobyerno, lalo ng ating presidente, ay okay na yung batas na ginawa tungkol diyan. Ngayon ang nag-implementan yan, ang taga-DSWD ang nagbibigay ng paghihirap sa mga beneficiary niyan. Hindi naman sa DSWD na pera yan, bakit pahihirapan pa yung mga matatanda natin? Dapat gagawa ang DSWD mismo, ang DSWD mismo ang gagawa ng kanilang batas na itong hindi mahihirapan ang mga matatanda, lalo na may mga sakit na pupunta pa doon sa opisina para kunin yung 3,000 na ayuda dahil sa ayuda. Pangalawang video ay merong na dead bull dahil sa ayuda lamang na linya-linya na ganyan. Grabe, maalala ko tuloy nung bagyo na Odette dito sa amin. Ayuda kaliwa kanan, may sa harapan pa kaliwat kanan, harapan, likod, ang daming ayuda. Pero lilinya ka, parang mga zombie yung mga tao, ang dami-dami. Parang zombie apocalypse nung Odette dito sa amin, sa lugar namin. Ayuda left and right, ayuda front and back. Kaya nga lang, pahirapan lang talaga sa paglinya. Ako nung ayuda, isa lang yung natanggap ko. Yung nilagay nila sa gate. Pero yung linya-linya, ayoko na ng linya pa. Kasi maawa ko sa mga mga titingin na kung ibibigay yan, dapat ibibigay yan door to door. Hindi na yung pahirapan pa sa paglinya-linya, di ba? Mga kababayan, ibigay yan ng door to door. Anong trabaho ng DSWD at LGU? Kung yung mga benepisyaryo pang lilinya doon ng pahirapan. Grabe ang haba-haba ng linya na yan. Okay, balik tayo sa video. Para makuha ang ayuda, inabot ng isang oras ang kanilang paglalakbay at nang malaman daw ng DSWD na ibinaba sa bundok ang matanda, Naku, agad nila sinalubong siyang yan sinalubong. dahil nahihiya sila. Dahil siguro maraming vlogger ang naghihintay doon, di ba? At kagaya nito, mapublish. Ayan na nga, napublish Dahil kinunan pala ng video ng kanyang mga anak, yung pagbaba doon. Papunta sa Kalabaw, amid pagbaba ng Kalabaw, hatak-hatak yung balsa, nalulan yung matanda, kawawa. Maalala ko tuloy talaga yung nanay ko, naku. Hindi dapat ganyanin yung mga dapat isama yan sa batas ng mga senior citizen na huwag pahirapan ng linya-linya na yan, na pwede talagang anak o apo lamang yung mag-claim noon. Ang problema nga lang ay merong mga scammer nagagamitin yung ID ng ibang tao para mag-claim ng mga ayuda. Yun nga lang ang problema. Kaya tuloy sasabihin ng DSWD na personal ang pangkuha nito. Okay, so pangalawang video dito ay maawa na naman tayo dito, isang nanay na linya-linya, hintay-hintay sa ayuda, tuloy inabot ng kanyang atake ng kanyang ano bang tawag dyan, epilepsy ba yan? Okay, ito ang video, atin panoorin. Paglilinaw ng DSWD, hindi na kailangan dalhin sa kanila ang mga beneficiary gaya ni Lolo na bedridden o nakaratay na. DSWD daw ang pupunta sa mga gaya niya para maabutan Okay, ng so ayuda. yun na yun. DSWD na ang pupunta Maniwala ba kayo dyan mga kababayan na pupunta na talaga sa bundok ang DSWD? Ay naku, pupunta lang kasi na video na nabalita na Kaya pupunta, nahihiya sila, walang mga trabaho Nandyan lang sa opisina, nakaupo lang, tapos chismis-chismis lang. Tapos pag merong mga ayuda, pahirapan, di ba? Mga kababayan, so ito na yung pangalawang video na atin nakalap. Ito, 31 years old na nanay na sawi sa gitna ng pila-pila sa validation ng ayuda. Ito, dahil lamang sa ayuda to 31 years old, bata pa to. Inatake ng epilepsy yata. Ewan ko, sabi ng tatay, wala daw epilepsy. Alin ba talagang totoo dito?
Kahit na totoong may epilepsy yan, ay dapat kasi kapag gano'n na may mga sakit, mga ano yan person with disability, PWD yan eh. Dapat nauna yan sa linya, bakit pinapalinya pa yan? PWD yan eh. May kapansanan, PWD, person with disability. Kahit na ano ka lang, hindi makapagsalita, PWD ka na. Kahit anong merong kapansanan, PWD na yan, dapat doon sila lilinya sa maiksi na linya. Good for the PWD people. Hindi yung luminya sa sa mga sa karamihan, kaya yun tuloy. Inabot ng epilepsy, ito ang balita. Still courtesy ng GMA Integrated News. Bilang sa mga pumila, ang isang inang edad 31 na ayon sa kanyang pamilya ay nagbabaka sakali para sa 5,000 pisong Ayan, ayuda. Pero habang nasa pila ng validation, nawalan umuno siya ng malay. Kanang 30 minutes nga po, gipakabaya, ayun lang nagipasagdan ang nga. Ayan, so 30 minutes pala, tagal na yan. Dapat kasi dinala na kagad sa ospital. Anong gamit ng mga ambulansya diyan na donated by PCSO? Di ba? Bakit PCR lang yung in-apply at mouth-to-mouth resuscitation lang? Bakit hindi kagad dinala sa rescue para lagyan ng oxygen? Kaya tuloy umitim daw yung mga kuko eh. Dahil 30 minutes hindi na nakahinga yun, kulang ng oxygen. Dapat kasi tumawag kagad ng rescue, hindi yung paano-ano pa sila, di ba? Yung mga CPR na yan, iba kapalpakis yung nag-CPR, o baka gusto niya lang malips to lips yung nanay dahil 31 years old pa eh. Pinatagal nila eh, kaya ito sabi ng tatay, ay naku, dahil lang sa ayuda-ayuda. At pakinggan natin ng tatay. Karon kay ang bata nanlagom na mga kukutan ng tibok lawas niya. Karon gi CPR na nila. Mao na ni tabo nga ang bata kato pag CPR la bugto na gid ang bata nako ana. Natay bidiyari mo. Natay mga kuan rescuer ngano mga may nana man na. Pinabulaanan ng kanyang ama na may epilepsy ang anak. Pagkabukan natin taon ng gibiyaan kung may kala ng ayuda-ayuda. Ay nako. Panawagan ng kanyang pamilya, ilabas ang CCTV footage kung saan nangyari ang validation. Nagbigay ang kagawaran at City Social Welfare Office ng financial Ayan, sa assistance DSWD at pa iba rin pang tulong sa pamilya ng Palpak biktima. pa rin ng DSWD. Kasi person with disability yan na may epilepsy, dapat meron silang linya. Ang DSWD diyan dapat may linya para sa senior citizen, sa PWD, at may linya sa mga normal person. Yung nandyan lang yata ay senior citizen at linya ng lahat ng klaseng tao, pati zombie, lilinya dyan. Kaya tuloy walang PWD. Kaya kawawa yung may mga kapansanan. Halimbawa, hindi ka makapagsalita, paano ka doon di ba? Mag-claim ng ayuda mo. Meron pa ring loopholes ang tawag ang ating mga ahensya sa gobyerno sa kanilang batas. Walang kasalanan diyan ng ating ang ating presidente at mga gumagawa ng batas. Ang nag-implementa ay ang ahensya mismo ng DSWD. Meron silang pagkakamali sa mga ganito na linya-linya ng ayuda na pahirapan talaga sa pagkuha. Ay halos hindi ibigay sa iyo eh. Meron ka nang ibigay na isang ID, hanapan ka pa ng isang ID. Ano bang klaseng ayuda yan? Pera naman yan ng gobyerno at pera ng mamamayan. Binigay sa gobyerno para ibalik sa mamamayan. Itutulong. Okay, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Sa nakakalungkot na nakakalungkot, makarelate tuloy tayo sa ating mga nanay, sa ating mga lula
Paki-comment na lang sa ating comment section at sa aking mga avid followers. Maraming salamat sa lahat at sa mga bagong bisita ay huwag kaligtaang i-click ang subscribers button. Napakalaking tulong na yan para lalago itong munting channel. Hanggang sa muli, paalam.